I used to hate the rain, until I realized that rain taught me that not all storms are meant to destroy. Some come to help you find yourself. Not everything is meant to stay, but every goodbye teaches you how to grow. Morning people! Welcome back to the vlog. Ayan, andito tayo ngayon sa bintana. Nag-chillin kasi ang sarap panoorin yung ulan day. Gusto ko sanang maligo. Alam niyo ba nung nandito si Arya, lagi niyang inaano sa akin, tita, pag uulan daw, mga ligo daw kami. Pero hindi man umulan nung nandito sila. Uy, sayang. Pero karon wala tay kauban dancing in the rain. Pero I think, pag hindi pa hihinto yung ulan mamaya, maligo siguro tayo sa ulan day. Magkuanta. Mag-dancing in the rain. Ang ganda, as in. Oh, dito ako ngayon sa bintana. Toto ako mga antikadayers ng boiled egg. Tapos, para hindi na masayang yung electric, ang ginawa ko na lang day, doon ko na lang nilagay sa kanin ba, yung ilagay yung egg sa kanin, saing. Ay, ang ganda ng ano day, super cool. Nagbukas ako ng mga bintana, lahat binuksan ko para maalis ang mga kachismisan. Nag-arrange ako niyan dyan kahapon, dito. Nag-arrange ako dito kasi lumipat ako doon sa kabila. Doon na naman ako doon, yun naman yung sit-up ng aking editing. So, dyan na naman tayo. So, meron pa akong leftover na pork kahapon. So, initin ko to siya. Ito siya, oh, kasi sobrang taba. Initin natin to. Kailangan kong ito ang gamitin ko na bowl kay murag mahadlok ko ani day, matakot ako nito kay basig mabuak pa. Pwede naman siya actually pero wala akong tiwala day. May trust issue ako. Trust issue. And then lagay natin to dito. Pumutok na siya, pumutok-putok na. Oh my gosh. So, dyan lang ako kakain. O, tignan nyo, ang daming taba. Dito lang ako kakain. Water lang tayo kasi wala na akong Sprite. So, water lang tayo ngayon. Ay, plano ko pa sana ngayon mag-grocery dahil pero wala na. Nakapag-grocery kay ulan. So, buti na lang may rice pa ako. Meron pa akong rice, meron pa akong mga food dyan na pwede ko pang kainin habang hindi pa tayo makapunta sa grocery. Okay, tikman ko nga to, be. Feel ko ano to. 2 egg yung nilagay ko sa rice. Pero isa lang yung kakainin ko kasi yun na nga, meron tayong karne. Sayang man ko itapon eh. Oh. Sorry. Nag-dry ang karne day.
Hello everyone! Welcome back. Ayan, finally, I'm done my breakfast. Nagbihis ako ng jacket kay medyo lumamig siya ngayon. And now, gagawa ako ng coffee para sa aking journal doon sa labas. Gagawa tayo ng journal ngayon. So, doon tayo sa labas magawa ng journal kasi masarap sa isip ngayon gagawa ng journal pag ganito ang weather. Tas kape. So before ako mag-start, may i-share ako. Nako, ang honey day. Nagpilit-pilit. Alam nyo ba mga antikels, pag ganitong mga weather, ito talaga yung pinakagusto ko na weather. Yung malamig, may ulan, na parang mapipil mo talaga yung tahimik na surrounding na yung maririnig mo lang is yung ulan. Kanina sobrang nag-meditate talaga ako ng to the max. Ay, hindi na. Grabe, to the max yun ay. Grabe, sindaan to the max yun nag-meditate. Bitaw, parang, ewan ko ha kung ganyan ba kayo, every time na uulan, parang gagaan yung loob nyo. Before kasi, alam nyo mga ante, may storytelling ako. Before kasi, pag uulan, medyo mag-panic ako. Pero ngayon, parang na ako day. Pagtungtong ko ng 30s, parang every time na uulan, kasi every time na pag-uulan, pag may thunderstorm, matatakot ako mga antikels, pag may mga kilat, mga ganyan. Takot ako. Pero pag like ulan lang siya, natuto kong mahalin yung rainy time or rainy days, yung tinatawag yung rainy days ba yun or hindi naman rainy time. So pag uulan, parang natutunan ko na siyang mahalin mga antikels. Kasi before, matakot talaga ako kasi wala, uulan, babaha. Yan kasi yung unang papasok sa aking mindset ba. Pero ngayon, parang feel ko na, ay, ito pala yung reflect sa aking sarili, makapag-meditate ako ng to the max. Kasi, wala ing noise day, kundi ulan ragyod siya, no? So, karon akong Felix, relax book ay siya, lamig yan tulog. Nagsimula akong magsulat ng journal. Thank you, Stephanie. Salamat kaayo day sa notebook nga gihatag niya sa ako. Alam nyo ba, siguro alam nyo naman na mahilig ako sa notebook, no? Sa Bali, lagi gusto ko siyang dalhin sa Bali pag babalik tayo doon. Kaya parang sobrang fit ng vibe niya doon day. As in, hindi kasi ako mahilig magbili-bili pag mag-travel. So, mas prefer ko yung gamit ko na dalhin ko sa travel. Yan yung mas prefer ko na ginagawa. Pero ito, hindi ko to siya ubusin. Hindi ko to siya masyadong sulatan para pag mag-travel kami, dadalhin ko siya. So, thank you so much, Day. May sinulat na ako dito nung nag-reflect ako kanina ba sa ulan. Kasi grabe, ang lakas talaga ng ulan, Day. Parang nadiligan lahat halaman. Sabi ko sa sarili ko no na, hala, tama ragid ay nga i-love na ko ang ulan. Parang nakumpara ko talaga yung ganitong reflection sa buhay ko na, hala no, pag kanang, muhilak. Lahain yung auntie kadayers mag-story ba kay muhilak man, oy. Auntie, lami naon tayo mong story, pero muhilak. Dili ko muhilak, oy, kay para maka-reflect po mo sa inyong life ba nga.
hindi talaga kailangan talaga nating magiging brave, no, na every time na pag may darating sa buhay natin na mga tao, kaibigan, loved ones or family, anything, relatives, kung sino man yang darating sa buhay natin, is kailangan talaga nating maging brave na every time na pag-aalis na sila, kasi it's not about na iniwan ka nila, it's not about na hindi ka na nila mahal, or it's not about the end of the world or the end of the day, the end of your life. It's all about acceptance and letting go. Kasi alam niyo mga antikels, na-realize ko talaga, no, every time na pag ganitong weather, muhila kang inyong auntie. Ayokong umiyak kasi gusto kong ma-share ko din sa inyo ba kung ano talaga yung difference pag bakit iiyak si ante, nakarelate. hindi kasi alam nyo, inom sa kape daybe para di ka para kabuhion ka din ha. Para ma-feel mo day ang kapait sa kinabuhi. The acceptance lang maguna siya mga antikadayers. I-accept talaga natin na sometimes may ulan, may bagyo sa ating buhay na darating. Like sa aking self, no, na minsan masasabi ko talaga na this is the end of the life. Ito na talaga, hindi na to tatapos. Pero na-realize ko talaga na ang buhay is para lang siyang ulan ba. Tatapos at tatapos din talaga. So kailangan lang talaga natin na it's like the rain taught me na hindi kahinaan ang bumitaw, hindi kahinaan ang mag-let go, hindi kahinaan ang mag-accept, hindi kahinaan ang harapin yung mga pagsubok natin sa buhay. Minsan, kailangan lang natin tanggapin na that's just a beginning. Mahilak na mga ante, pag-story daday, mahilak, maulagi na ba, na. Hindi tayo makagraduate nito sa ating self-motivation life kay iiyak man ang inyong ante, oy. Alam nyo ba na nag-iisip ako ngayon na gusto kong mag-aral, if ever na babalik kami sa Bali, gusto kong mag-aral ng, anong tawag ba doon? Yung healing, may tawag sila doon na yung parang, alam nyo yung kagaya kay Maxine Magalona, gusto kong mag-aral ng ganun. And then gusto kong magkaroon ng, anong tawag doon, ng diploma or like a titulo kanang like example therapist, yung mga ganyan, yung professional talaga na ano ba, na may ano ka talaga na pwede kang magturo ng mga ganyang bagay. Pero for now on, hindi ako kasing humingi ng bayad. Gusto kong in my own way, in my own experience, is yun na lang yung i-share ko sa inyo and sa mga nababasa ko, sa mga na-experience ko sa buhay. So, I'm not really 100%, pero I'm still willing to learn or to try, lalo na pag nasa Bali na kami. Kasi ang dami kong mga experience dun sa Bali na gusto kong i-share sa inyo. And then gusto ko ding ma-feel nyo ang mga bagay-bagay na parang may mga bagay talaga ako na parang hindi ko kayang i-ano sa inyo mga antikels kasi parang uunahan agad ako ng aking weakness ng aking heart. Pero yan yung parang gusto kong i-fight sa aking sarili para umuhilak na. Katulagan nga istorya. Kaya talaga nagpasalamat ako dahil na hindi kami nag one-on-one at blended dahil kung nag one-on-one pa kami sa ano, na nako naging emotional na yung ano namin. Naging emotional na yung chikahan natin. So buti na lang yung mga question ni Team Blended is chill lang siya bakay. Oh, yung hilak na tayo. Bitaw, iwan ko siguro dahil din to sa sakit ko mga antikadayers na sobrang soft ko, sobrang ang bilis kong ma-attach sa mga bagay-bagay. But there's nothing wrong naman no na like i-explain natin yung mga na-feel natin surround sa ating buhay, sa ating sarili. Huwag niyong ikumpara yung buhay niyo at saka buhay sa akin na kasi na-feel mo lang yan kasi maganda yung estado ng buhay mo. Kasi ganito, ganyan. Maganda yung, wag mga antikels kasi kahit saan tayo, kahit nasa higaan, kahit nasa upuan, or kahit nasa tabing kalsada, kahit nasa ilalim ng tulay,
or kahit nasa tabing ilog lang tayo, you don't need to be behind in the luxury house, near in the swimming pool. Ito lang yung nakikita nyo sa akin kasi wala namang sapa dito, day. So wala namang ilalim ng tulay. Alangan man lang pupunta pa ako doon sa ilalim ng tulay para mag-reflection sa inyo, di ba? So wag nyong i-keep aside nyo yung mga think nyo na kung nakikita nyo sa aking sarili na nakasabi lang yan siya ng ganyan kasi maganda yung background ng kanyang place, yung mga ganyang bagay. So alam nyo, minsan maano talaga ako na if there's akong cellphone nagtuya-tuya, if there's a place where I can sit or where I can reflect myself, I want to choose the place where you can see a lot of green as possible lang jud, mga anticles. Minsan talaga nung ako nung nasa Bali ako, every time parang wala na, makalimutan ko na yung sa makalimutan ko nang mag-share sa inyo ng reflection sa buhay, mag-share sa inyo ng kasi minsan malalamon kasi tayo ng social media. So accept ako niyan, hindi ako mang-aapak ng ibang mga vlogger or anything kasi kanya-kanya naman tayo ng content. Masaya ako sa mga ibang vlogger, masaya ako sa kanilang style, but this is what I want. Parang ganun, change or something like maturity for myself. So yan yung sabi ko na now the rain taught me is not to afraid to let go, because this is just a beginning in my life. Or I know I keep saying this is just a beginning, this is from the start. Simula pa lang ito nagsisimula pa lang ako. Alam niyo kung bakit lagi ko yung sinasabi sa aking sarili, mga antikels? Kape sa day para kabuyon ka. Advertise na ito. Nespresso baka naman. Ayaw mo hila ka, huwag kayong umiyak dyan. Baka mag-ano na kayo. Lagi ko itong sinasabi sa aking sarili na this is just a beginning. Alam niyo? Muhilak lagi. Kat sa tabi, muhilak sa... humana ka hilak. Ay, naghilak. Be, huwag ka nang umiyak, mag-explain. Inda, lami na untay mo ang storytelling sa imong life. Hilak man ka. So, kaya lagi ko talagang sinasabi na, lagi kong inuulit-ulit sa aking sarili na, this is just a beginning. Dahil kung sasabihin ko, mga antikadayer, so this is the end. Then there's no more rain, there's no more sun coming. Kasi wala na, tapos na. The end of the story, the end of Netflix na tayo, di ba? So, kaya yan na lang yung lagi kong inaano sa aking sarili. Matatapos din tong ulan, matatapos din tong mga problema na to. So, it taught me to fight, and it taught me to still waiting the next sun and the next rain sa ating buhay, the next typhoon, or ano pa ba yung mga hinihintay natin. Kaya, to all my followers, subscribers sa mga may mga sakit, may mga problema, may mga niraramdam sa puso, or anything na kung ano man yung nilulukdo nyo sa buhay. Wala ra na, day. Bagyo ra na. Ulan lang yan. So, yan yung anuhin natin sa ating sarili. Kasi, there will always be in your part or in yourself na hindi mo pa rin alam. Na hindi mo pa rin kilala yung sarili mo. Na minsan, kailangan natin maging alone, kailangan natin magiging quiet, kailangan natin magstay sa tahimik na lugar para makilala yung sarili natin nga, sino ba talaga ako? Who am I? Ganito ba ako the time na noise yung palibot? Ganito ba ako the time na pag-ulan? Na kailangan natin i-reflect yung ating sarili. Kay minsan kasi mga antikadayers tayo, hindi natin matatanong yung, lalo na pag marami tayong mga ginagawa sa buhay, mga asawa, may mga anak na, lalo tayo mga babae, ang dami nating iniisip, puro trabaho, hanap pera, hanap buhay. Normal lang yan kasi part talaga yan ng ating journey. Part na yan sa ating buhay na kailangan nating humanap, magkayod para may kainin tayo. So, pero minsan kailangan din natin yung asking yourself,
Kailangan natin yung tahimik na lugar, tahimik na mga bagay-bagay na para matanong natin yung sarili natin na ganito ba talaga ako? This is really me? And ako lang yung tatanungin ko. Feel ko kasi mga antikels, ewan ko kung ganun ba din yung tingin nyo sa mundo or tingin nyo sa buhay na kahit anong gawin natin, ganun pa din, naghahanap, nagkakayod, we rest everything, like we give up everything, we go abroad, mag-OFW, ganun, pero ganun pa din yung buhay. Kailangan pa din nating ipagpatuloy hanggang sa masatisfied talaga tayo sa ating gusto or sa ating sarili. Kaya ngayon minsan ko talaga sa aking sarili na I think yung sagot lang talaga nito sa ating sa mundo is kailangan lang talaga nating magiging satisfied sa mga bagay-bagay kung anong meron tayo. In short, kailangan lang nating makontento kasi no matter what, kahit gaano pa yung karami yung mga natin, kung wala tayo ikakontentuhan dahil kulang at kulang na kulang pa din yan. So I think mga Zay, hopefully na nag-enjoy kayo sa aking pakikinig ng aking story for today. Thank you very much na sinamahan nyo ako sa reflection ng ating ulan ngayon. And hopefully na meron kayong mga natutunan or mga naiintindihan sa mga sinasabi ko. Kayo na lang ang magtansya-tansya mga antikels kung nagigets nyo ba. Basta remember mga antikadayers, the journey is not about becoming someone else. It's about finally coming home to yourself. So yan yung tandaan natin sa buhay na kahit anong mangyayari, we have to know and to ask ourselves na this is me. This is ako na gyud ni. Kung sa kuan pa sa mo ka pud ani, uy, ako ni ba? Kung sa kuan pa nga ikaw jud na, mao na ang imuhang. Yan yung version na ikaw. So ngayon magtapos lang ako nitong aking journal. Ang sarap sa pakiramdam. Parang yung mind ko ngayon is full of reflection. Kaya mas gusto kong magsulat ng ganitong weather kaysa yung weather na sobrang init. Kasi parang pag ang weather na sobrang init, init din yung ulo mo. So, I think that's it for today, mga antikadayers. And I'm finished writing. Oh, I'm so glad. I'm so happy. I'm so satisfied kasi naano ko talaga yung goal ko na magsulat na sa reflection journal natin. And yes, ito dito sobrang basa. Agoy, Ginoo. Hindi ko kasi ito matanggal dito. So, yan yung problema pag hindi ko yan matanggal yung cushion kay kuanjo na sila day. Malata gina sila sa ulan. So but thank you Lord. Thank you so much sa fresh air and nice weather for today. And hopefully na tomorrow meron tayong blue sky kasi hindi naman maganda na lagi na lang mag-ulan. So hopefully na tomorrow bibigyan tayo ng blue sky and nice weather. So that's it for today. Thank you for watching and don't forget to like, comment down below and subscribe if you're new to my channel. Don't forget to check out Pemblended and Loli's family if you want to watch a family vlog. Thank you so much everyone. Bye! You're where I belong.